Siyam na prinsipyo o susi ng Stoic na makakatulong sa iyo upang malampasan ang iba sa pamamagitan ng pagpapalago ng karunungan, katatagan, at panloob na lakas. Huwag pag-usapan ang mga hamon. Ang lihim ng Stoic sa pagpapalit ng pagsubok sa tagumpay. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang mga hamon at pagsubok sa buhay ay hindi dapat maging sentro ng ating mga usapan, kundi mga oportunidad para sa paglago at pag-unlad. Ang paulit-ulit na pagbanggit ng mga problema ay nagdudulot ng negatibong pag-isip at nagpapalakas ng ating takot at pag-aalala. Sa halip, ang mga Stoic ay nagmumungkahi na ituon ang ating enerhiya sa paghahanap ng solusyon at sa pagharap sa mga pagsubok ng may lakas ng loob at determinasyon. Sa ganitong paraan, hindi natin pinapayagan ang mga hamon na magpabigat sa atin. Sa halip, ginagawa natin silang hakbang patungo sa tagumpay at personal na kalakasan. Ang pananahimik tungkol sa mga hamon ay nagbibigay sa atin ng kalayaan upang suriin at lutasin ang mga ito ng mas epektibo. Huwag ibahagi ang iyong mga lihim, ang sining ng pagiging discreet ng isang Stoic. Ang pagiging diskrete o maingat sa pagbabahagi ng mga personal na impormasyon ay isang mahalagang aspeto ng Stoicism. Kapag ibinahagi mo ang iyong mga lihim o mga sensitibong impormasyon, inilalagay mo ang iyong sarili sa posisyon na maaaring magamit ito laban sa iyo o magdulot ng hindi inaasahang komplikasyon. Ang Stoic ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagpili ng tamang tao at tamang pagkakataon para ibahagi ang iyong mga saloobin. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng tiwala sa iba, kundi ng pag-unawa na may mga bagay na mas mainam na manatili sa pribado upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga plano. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng katahimikan, napananatili mo ang kontrol at hindi mo binibigyan ng kapangyarihan ang iba na gamitin ang iyong mga lihim. Huwag pag-usapan ang iyong mga nakamit, ang tahimik na kapangyarihan ng pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay isang pangunahing bertud sa Stoicism. Sa halip na ipagmalaki ang iyong mga tagumpay, ang Stoic ay naniniwala na ang mga gawa mo mismo ang magsasalita para sa iyo. Ang pag-iwas sa pagpapalabas ng iyong mga nakamit ay nagpapakita ng iyong panloob na lakas at pagtitiwala sa sarili. Ang pagbibigay diin sa iyong mga tagumpay ay maaaring magdulot ng inggit o pag-aalinlangan mula sa iba, samantalang ang pagpapanatili ng tahimik na pagkilos ay nagdudulot ng mas malalim na respeto at paghanga. Sa ganitong paraan, hindi lamang naiwasan ang pagyayabang, kundi nagiging mas malapit ka sa tunay na pagpapakumbaba, isang kalidad na pinahahalagahan ng Stoic bilang tanda ng tunay na karunungan at kapayapaan ng loob. Ang kapangyarihan ng estratehikong katahimikan, panatilihing lihim ang iyong susunod na hakbang. Ang isa sa mga pinakamahalagang estratehiya ng Stoicism ay ang pagpapanatili ng lihim ng iyong mga plano at susunod na hakbang. Kapag hindi mo ibinubunyag ang iyong mga intensyon, napananatili mo ang isang elementong sorpresa na maaaring magbigay sa iyo ng kalamangan sa iba. Ang katahimikan tungkol sa iyong mga layunin at hakbang ay nagbibigay daan sa iyo na kumilos ng walang panghihimasok mula sa mga negatibong opinyon o potensyal na sabotahe. Ito rin ay nagpapahintulot sa iyo na magtrabaho ng mas matindi at mas maigi nang walang presyon ng inaasahan ng iba. Ang kapangyarihan ng estratehikong katahimikan ay nasa kakayahan nitong protektahan ang iyong mga plano habang pinapayagan kang magpatuloy ng may kalayaan at pagtuon. Huwag pag-usapan ng iba, ang landas ng Stoic tungo sa isang chismis-free na kapaligiran. Sa Stoicism, ang pag-iwas sa pakikipag-usap tungkol sa iba ay isang tanda ng respeto at disiplina. Ang pagtuon sa sariling kilos at pamumuhay ay mas mahalaga kaysa sa pagsusuri ng buhay ng iba.
Ang pagtsismis o pag-usapan ang kapintasan ng ibang tao ay hindi lamang walang halaga, kundi maaaring magdulot ng kabuluhan at hindi pagkakaunawaan. Ang Stoic ay naniniwala na ang pagtutok sa sariling pag-unlad at pag-iwas sa tsismis ay nagdudulot ng mas payapang kapaligiran at mas matibay na ugnayan. Sa pamamagitan ng hindi pakikialam sa buhay ng iba, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na tumuon sa mga bagay na talagang mahalaga at nagdudulot ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Huwag pag-usapan ang iyong mabubuting gawa, ang tahimik na kapangyarihan ng hindi ipinagyayabang na kabutihan. Ang Stoic ay naniniwala na ang tunay na kabutihan ay hindi nangangailangan ng pagkilala o papuri. Ang paggawa ng mabuti ng tahimik at hindi naghahanap ng atensyon ay nagpapakita ng purong intensyon at katapatan. Ang pagpapakita ng kabutihan sa ibang tao nang hindi ipinagyayabang ay nagpapalakas sa iyong karakter at nagbibigay ng tunay na kasiyahan mula sa loob. Sa pamamagitan ng hindi pag-uusap tungkol sa iyong mabubuting gawa, hindi mo lamang iniiwasan ang pagiging mapagmataas, kundi pinapalalim mo rin ang iyong koneksyon sa iyong sariling mga prinsipyo. Ang tahimik na kabutihan ay isang anyo ng kapangyarihan na hindi nakikita, ngunit malalim ang epekto sa sarili at sa mga taong napagkalooban nito. Ang kalasag ng Stoic, pagprotekta sa iyong kahinaan at pagbuo ng panloob na lakas. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang proteksyon sa iyong mga kahinaan ay mahalaga upang mapanatili ang iyong lakas at katahimikan. Ang paglalantad ng iyong kahinaan ay maaaring magdulot ng pagsasamantala o negatibong epekto mula sa iba. Sa halip, ang Stoic ay nagmumungkahi na ituon ang pansin sa pagpapalakas ng iyong panloob na lakas, pag-aaral mula sa iyong mga kahinaan, at pagpapatibay ng iyong sarili. Sa ganitong paraan, ang iyong mga kahinaan ay nagiging mga oportunidad para sa paglago at hindi mga hadlang sa iyong pag-unlad. Ang panloob na lakas ay hindi lamang tungkol sa pisikal na tibay, kundi sa kakayahan mong harapin ang mga pagsubok ng may dignidad at karunungan. Ang hindi binibigkas na pangarap. Pangalagaan ang iyong mga hangarin sa katahimikan ng iyong puso. Ang mga pangarap at hangarin ay mas nagiging makapangyarihan kapag pinangalagaan sa tahimik at pribadong paraan. Ang Stoic ay nagtuturo na ang pagpapahayag ng iyong mga pangarap sa iba ay maaaring magdala ng mga negatibong opinyon o hadlang. Sa halip, ang pag-nurture ng iyong mga hangarin ng tahimik ay nagbibigay daan sa iyo na magtrabaho patungo rito ng may buong puso at determinasyon, nang walang takot sa paghatol o pagkabigo. Ang mga pangarap na pinangangalagaan sa katahimikan ay mas malamang na magtagumpay dahil ito ay nagmula sa isang malalim na pag-unawa at dedikasyon sa sarili, kaysa sa isang pangangailangan para sa pagpapatunay mula sa iba. Ang santuwaryo ng pag-iisa, yakapin ang tahimik na lakas sa loob ng iyong sarili. Ang pag-iisa ay itinuturing na isang mahalagang aspeto ng Stoicism, kung saan matatagpuan ang tunay na lakas at kaliwanagan sa loob ng sarili. Ang Stoic ay naniniwala na ang pagyakap sa katahimikan at pagninilay-nilay ay nagbibigay daan sa atin na mas lalong makilala ang ating sarili, ang ating mga hangarin at ang ating mga prinsipyo. Sa mga sandali ng pag-iisa, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na suriin ang ating mga aksyon, matutunan mula sa ating mga karanasan, at maghanda para sa mga hamon ng buhay. Ang pag-iisa ay hindi isang anyo ng kahinaan, kundi isang pagkakataon para sa introspeksyon at personal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagyakap sa tahimik na lakas sa loob ng sarili, natututo tayong harapin ang mundo ng may mas malalim na pag-unawa at mas matibay na determinasyon. Maraming salamat at sana ay mag-subscribe ka sa aming channel.